Shit! Nalalagnat siya, puno ng pag-aalala kong bigkas. Muli kong idinantay ang kamay ko sa noo niya at confirm, may sakit nga si Butter. Andrew, ang lamig. Isa pang kumot please, narinig kong bigkas niya kaya kaagad akong tumalima. Kumuha ako ng isa pang kumot at kaagad na itinakip sa balot na balot niyang katawan. Inayos ko pa siya sa pagkakahiga. Hindi ko napigilan ang higit na mag-alala, lalo na nang mapansin ko na sobrang pula na ng kanyang mukha. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin na masama pala ang pakiramdam mo? Sandali, magluluto lang ako ng kahit noodles lang para malagyan ng laman ang sikmura mo. Kailangan mong makainom ng gamot, bigkas ko at akmang aalis na sana, pero mabilis niya akong nahawakan sa laylayan ng aking shirt. Hindi naman ako nakagalaw. Huwag mo akong iwan. Please, mahinang bigkas niya. Wala sa sariling muli akong napatitig sa kanyang mukha, at hindi ko napigilan ang mapalunok ng sarili kong laway nang matitigan ko ang namumungay niyang mga mata. Marahas akong napabuntong hininga para magising ang diwa ko sa katotohanan na si Butter lang itong nasa harapan ko. Hindi ako dapat makaramdam ng kakaiba sa kanya dahil ayaw ko sa babaeng palaban at maarte. Ikukuha lang kita ng makakain mo. Sandali lang ito, bigkas ko. Kaagad niya naman akong binitiwan at nang muli ko siyang titigan nakapikit na siya. Halatang hirap na hirap siya sa kalagayan niya ngayon. Wala na akong inaksaya pang sandali. Mabilis akong lumabas ng silid at diretsyo sa kusina. Naghalungkat sa maliit na cupboard at naglabas ng isang cup noodles. Mabilis na din akong nagpainit ng tubig. Habang hinihintay ko na kumulo ang tubig wala din akong tigil sa kakaparoon at parito. Hindi ko na din mabilang kung ilang beses kong sinilip si Butter sa maliit na kwarto dahil sa matinding pag-aalala na nararamdaman ko. Sige na nga aamin na ako. Nag-aalala ako sa babaeng iyon. Paano kung hindi humupa ang trangkaso niya? Ano ba ang dapat gawin para matulungan siya sa kalagayan niya ngayon? Pagkakulo ng tubig mabilis kong nilagyan ang cup noodles ng mainit na tubig. Muli akong naghalungat sa cupboard at ganoon na lang ang tuwa ko nang may nakita akong mga gamot. Kumuha ako ng isang pirasong gamot para sa sakit ng ulo at bitbit ang cup noodles, dali-dali na akong bumalik ng kwarto. Naabutan ko si Butter na umuungol at halatang hindi talaga maayos ang kalagayan niya. Shit, bakit ang lamig? Patayin mo ang AC. Andrew, nasaan ka ba? Ang lamig, mahina niyang bigkas kaya naman mabilis kong inilapag ang daladala ko sa isang maliit na lameseta malapit lang sa kinahihigan niya. Muli kong dinama ang noo nito at napagtanto ko na parang lalo yatang uminit ang temperatura niya. Wala sa sariling marahas akong napabuntong hininga. Walang AC dito sa kubo at para sa akin, sakto lang naman ang temperatura. Masarap nga sanang matulog eh. I'm here. Kaya mo ba? Kailangan mong kumain. Kailangan malagyang ng laman ang sikmura mo para makainom ka ng gamot, malumanay kong bigkas sa kanya. Hindi ko pa nga napigilan ang sarili ko na lakipan ng lambing ang pagsasalita ko sa kanya sa pag-asang sana makinig naman siya sa akin. Tulungan niya ang sarili niyang gumaling dahil sobra din talaga akong nag-aalala sa kanya. Wala akong gana. Malamig talaga eh. Isa pang kumot please, mahinang bigkas niya sa akin habang nakapikit. Muli akong napabuntong hininga at naupo na sa gilid ng higaan. Hinawan ko siya sa kanyang likod at iniangat ang kanyang katawan at isinadal ko siya sa headboard ng higaan. Wala naman akong narinig na kahit na anong reklamo na siyang labis kong ipinagpasalamat. Kumain ka muna ng kahit kaunti para makainom ka ng gamot, malambing kong bigkas sa kanya. Dinampot ko ang cup noodles at nagsandok ng sabaw gamit ang kutsara. Mabilis kong iniumangsa. Kanyang bibig pero kaagad siyang umiling. I hate that. Hindi ko gusto ang amoy, bigkas niya sabay iling. Akmang ilalayo niya ang mukha niya pero mabilis kong naagapan. Idinikit ko sa bibig niya ang kutsara na may sabaw ng noodles bago ako nagsalita. Kung gusto mong mawala ang panlalamig ng katawan mo bawasan mo muna ang kaartihan mo. Kumain ka kahit kaunti lang, mahinang bigkas ko sa kanya. Napatitig siya sa akin kasabay ng pagbukas ng kanyang bibig. Hudyat iyon para tuloy-tuloy ko siyang subuan. Masaya ako dahil kahit papaano halos naubos niya din naman ang noodles. Ako na din mismo ang nagsubo ng gamot sa bibig niya at nagpinom ng tubig sa kanya. Sa tanang buhay ko ngayon lang din ako nakapag-alaga ng taong may sakit. Ganito pala ang feelings na kakakaba din. Mabuti na lang at habang kumakain hindi na kumontra itong si Butter eh. Don't mahiga ka na ulit.
Nakainom ka na ng gamot at sigurado akong magiging okay ka na bukas. Bigkas ko sa kanya at muli siyang inalalayan na makahiga ng maayos. Muli akong bumalik ng kusina bitbit ang mga pinagkainan niya. Dinig na dinig ko pa rin ang malakas na lagaslas ng tubig ulan sa labas. Sana tumila na ang ulan para makabalik na kami ng mansyon. Hindi din kasi ako sigurado kung kaya bang pagalingin si Butter ng paracetamol na ibinigay ko sa kanya. Parang mas gusto kong madala na lang siya sa hospital para matingnan ng doktor at maresetahan ng tamang gamot. Dahil naisturbo na ang tulog ko nagpasya akong magtempla na lang muna ng kape. Mukhang hindi na ako makakatulog nito magdamag. Nasa kalagitnaan na ako sa paghigop ng kape nang marinig ko na naman ang mahinang pag-ungol ni Butter. Tinatawag niya din ang pangalan ko kaya naman mabilis akong napatayo at naglakad pabalik ng silid. Andrew, ang lamig talaga. Heater. Buksan mo ang heater please, bika niya habang kapansin-pansin ang panginginig ng buo niyang katawan. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko hanggang sa nagpasya akong maghubad ng damit. Walang heater at nilalamig si Butter, kaya naman katawan ko na lang ang gamitin niya bilang pampainit sa nilalamig niyang katawan. Maliit ang higaan pero kasya naman kaming dalawa basta magdikit lang kami. Hinawi ko muna ang makapal ng kumot na nakatakip sa katawan ni Butter bago ako mabilis na nahiga sa tabi niya. Tinakpan ko muna ng kumot ang buo naming katawan bago ko siya mahigpit ng nyakap. Malamig pa din ba? Sumiksik ka pa sa akin kung nilalamig ka pa rin, bigkas ko sa may punong tainga niya. Hindi ko pa napigilan ang mapapikit ng maamoy ko ang normal scent niya. Para kasing kumikiliti iyon sa buo kong pagkatao. Wish ko lang na sana hindi ako makatanggap ng tadyak bukas ng umaga mula sa kanya dahil sa ginagawa kong ito. Nagising ako na mabigat ang pakiramdam ko. Pagmulat ko ng aking mga mata bahagya pa akong nagtaka dahil hindi familiar na lugar ang una kong nasilayan. Tumampad sa mga mata ko ang isang pawid na bubong. Hindi ko napigilang mapasapo sa aking ulo nang maramdaman ko na masakit iyon. Mainit ang paghinga ko at masakit din ang lalamunan ko. Nasaan ako, mahinang bigkas ko at akmang babangon sana kaya lang pakiramdam ko parang may nakadagan sa akin. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko sa tagiliran ko at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapansin ko na hindi ako nag-iisa dito sa kama. May katabi ako habang para siyang ahas na nakalingkis sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa mukha nito at ganoon na lang ang gulat ko nang masilayan ko ang mahimbing na natutulog na si Andrew. Parehong balot ang aming katawan ng kumot kaya kaagad kong pinakiramdaman ang sarili ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil liban sa pananakit ng ulo ko at panghihina wala naman akong ibang nararamdaman. Ayos naman ang lahat at mukhang hindi niya naman ako pinagsamantalahan. Nakadikit na halos ang kanyang mukha sa pisngi ko at ramdam ko ang mainit niyang hininga na dumadampi sa pisngi ko. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Bakit ba napakagwapo niya? Wala man lang tapon sa mukha niya. Hindi din halatang dito siya sa hasyenda lumaki. Kung gwapo ang nauna kong crush na si Jaylord Montenegro, mas gwapo yata itong si Andrew. Matikas ang pangangatawan at hindi din siya mukhang suplado kagaya ni Jaylord. Nagkataon lang talaga na hindi maayos ang una naming pagkikita nitong si Andrew, kaya halos hindi kami magkasundo. Wala sa sariling naiangat ko ang aking kamay. Para kasing may naguutos sa kaloob-looban ko na haplusin ang kanyang pisngi. Haplos lang naman. Saka gusto kong damhin ang ilan sa mga bigote na kakatubo lang sa kanya. Ano kaya ang feeling kapag mahawakan ang kanyang mukha? Or ang kanyang matangos na ilong at mamula-mulang labi? Hayes, nababaliw na yata ako. Imbes na magalit ako sa kanya dahil nakalingkis siya sa akin ngayon nang walang pasabi pero parang nagugustuhan ko naman. Komportableng-komportable ako at kaisarap sa pakiramdam ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Parang ayaw ko na tuloy matapos ang sandaling ito. Sana huwag muna siyang magising. Gusto ko pa siyang titigan eh. Ang sarap niya kasi sa mata. Akmang dadampi na sana ang palad ko sa pisngi niya nang mapansin ko ang pagdilat ng kanyang mga mata. Kaagad naman akong napaayos ng higa dahil sa pagkagulat. Gosh, nakakahiya. Nahuli niya kaya akong nakatitig sa kanya? Baka kung ano ang isipin ng taong ito sa akin. Pasikat pa naman ito minsan. Baka sabihin niya pinagnanasaan ko siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos ka na ba? Kaagad na tanong niya sa akin. Lalo naman akong nakaramdam ng pagkailang. Lalo na at naaamoy ko ang kanyang mabangong hininga. Sasagot ba ako?
Baka mamaya bad breath na ako eh. Kakaingit siya ha. Kahit bagong gising siya pero ang bango pa rin ang hininga niya. Hey! Kiyahe! Kiyahe! Epekto ba iyan ng mataas na lagnat kagabi kaya hindi ka na makasagot ngayon? Narinig kong bigkas niya kasabay ng dahan-dahan niyang pagtangal sa pagkakalingkis sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Nagkunwari. Akong walang narinig lalo na at sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko ngayon. Naramdaman ko ang paggalaw niya at ang dahan-dahan niyang pagtangal ng kumot na nakatakip sa aming katawan. Wala sa sariling napanganga ako nang mapansin kong tuluyan na siyang nakabangon. Wala siyang damit pang itaas at tanging cotton shorts lang ang suot sa pang-ibabang bahagi ng katawan niya. Sa naisip kong iyon dali-dali akong bumangon ng kama. Pinakirmadaman ko ang sarili ko at ganoon na lang ang panlalaki ng aking mga mata na liban sa malauwang na t-shirt na suot ko, wala na akong ni isang saplot sa katawan. Gosh! Pinagsamantalahan niya ako. Nag-sex ba kami kaya ako nakakaramdam ng panghihina ngayon? Pero hindi naman masakit ang ano ko. Wala sa sariling mariin akong napapikit ng aking mga mata at sa muling pagdilat, likod ni Andrew ang una kong nasilayan. Kaagad na naningkit ang aking mga mata. Sa isiping pinagsamantalahan niya na naman ako katulad noong nasa hotel kami. Andrew, ano ang ginawa mo sa akin? Paano kung mabuntis ako, hindi ko na napigilan pa ang kumprontahin siya. Pigil ko ang sarili ko ang mapaiyak. Kainis. May nangyari ba sa amin kagabi? Bakit wala akong naramdaman? Kung gaano kalaki ng katawan niya, siyang liit naman yata ng putotoy niya. May nangyari talaga siguro dahil nagising akong walang suot na panty. Are you kidding me? Wala ka bang naalala kung ano ang nangyari kagabi at kung ano-ano na naman iyang mga ibinibintang mo sa akin? Naiinis na bigkas niya sa akin kasabay ng pagbaba ng tingin niya sa mailegs ko. Napansin ko pa ang paggalaw ng Adam's apple niya habang nakatitig sa legs ko, kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Mabilis ko siyang itinulak na siyang dahilan kung bakit siya nawala ng balanse at diretso siya sa sahig na kawayan ng kubo. Bastos! Ginawan mo ako ng masama habang tulog ako. Manyak, galit kong sigaw at mabilis na bumaba ng higaan. Thank you, Butter. Ano ba ang ginawa ko? Hanep na iyan imbes na magpasalamat ka sa akin sa pagmamagandang loob ko kagabi, ito pa ang magiging ganti mo sa akin. Hanep ka din galit naman na bigkas ni Andrew habang hawak niya ang kanyang pang-upo. Napasama yata ang pagbagsak niya kaya umaaray siya sa sakit ngayon. At bakit ako magpapasalamat sa iyo manyak ka? Kinasal lang tayo pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo, galit kong sigaw sa kanya. Sa sobrang galit ko dinuro ko pa siya habang dahan-dahan siyang tumatayo. Galit naman akong tinitigan sa mga mata bago siya nagsalita. Ano ba ang pinagsasabi mong babae ka? Gaano ba kapurol ang kukute mo para pag iispan mo na minamanyak kita kagabi? Galit na angil niya sa akin. Lalo namang sumiklab ang galit sa puso ko dahil sa sinabi niya. Imagine sino ang nagbigay ng karapatan sa kanya para sabihin na mapurol ang utak ko. Kahit sila mommy at daddy, hindi ako sinabihan ng ganoon Kung hindi mo ako minanyak kagabi, bakit wala kang damit pang itaas at bakit wala akong suot na panty? Aber. Magpaliwanag ka, Andrew. Maganda na iyong nagkakalinawan tayo, galit kong singhal sa kanya. Lalo namang nagdilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Galit akong tinitigan sa mga mata at inisang hakbang ang pagitan naming dalawa at hinawakan ako sa magkabila ang balikat at matiim akong tinitigan sa mga mata. Talagang iniisip mo na may nangyari sa atin kagabi. Sa palagay mo ba papatol ako sa isang babaeng kagaya mo na talo pa ang machine gun sa kakaratatat? Galit na bigkas niya sa akin. Hindi ko naman napigilan ang makaramdam ng kaba. Ngayon ko lang kasi siya nakitang galit na galit Kulang na lang lapain niya na ako sa sobrang galit na nararamdaman niya sa akin. Papaano ipapaliwanag na nagising ako kanina na nakalingkis ka sa akin tapos wala kang suot na shirt tapos wala akong panty? Kahit grade 1 pupil hindi maniniwala na walang nangyari sa atin kagabi bigkas ko sa kawalan ng masasabi. Kaagad naman siyang napaismid. Basang-basa ka ng ulan kagabi, Butter. Ni hindi ko nga alam na wala kang suot na panty kagabi Nilagnat ka kagabi at kung hindi pa ako naglakas loob na yakapin ka, baka hindi ka nakatulog ng mahimbing kagabi, seryosong bigkas niya sa akin. Bakas pa rin sa boses niya ang inis kaya hindi ako nakaimik. Bigla akong napaisip.
Nga pala bakit hindi ko naalala? Sinoong pala namin ang ulan kahapon kaya nandito kami sa kubo. Puro kasi paghanga para sa kanya ang tumatakbo sa isipan ko pagkagising ko palang kanina, kaya hindi ko naisip kung paano nga ba kami napadpad sa kubo na ito. Pero bakit nakahubad? Malay ko ba naman na may pagkamanyakis ka at habang tulog ako ginawa mo na ang maitim na balak mo sa akin, bigkas ko sa kawalan ng masabi. Tiyate. Ibang klase ka din no? Imbes na magsorry ka sa akin sa ginawa mo, gusto mo talagang ako ang lumabas na masama ha? Iniisip mo ba talaga na may nangyari sa atin kagabi? Iniisip mo ba talaga na pagnanasaan kita, bigkas niya habang titig na titig sa aking mga mata? Lalo naman akong nakaramdam ng pagkailang at kaagad na nag-iwas ng tingin sa kanya. Malay ko ba naman? Baka masyado lang maliit ang putotoy mo, kaya wala akong nanaramdaman, mahinang bigkas ko. Sapat lang para marinig niya at kaagad kong napansin ang biglang paniningkit ng kanyang mga mata. So, iniisip mo na may ginawa ako sa iyo kagabi. Saka, anong sabi mo? Maliit ang putotoy ko? Saan mo nakuha ang balitang iyan? Nakangisi niyang tanong sa akin. Kung kanina parang gusto niya na akong lapain, dahil sa sobrang inis niya biglang nagbago ang ihip ng hangin gayon. Para siyang nagpipigil ng matawa habang nakatitig pa rin sa akin. Kulang na nga lang magkaamuyan na kami ng hiningadhel sa sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko. Ano ba ang dapat kong isipin? Nagising akong magkatabi tayo sa kama at wala kang damit pang itaas? Kahit sino ang makakakita sa atin sa ganitong sitwasyon, mag-iisip talaga ng masama, bigkas ko habang hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Gusto kong lumayo sa kanya dahil nailang ako sa mga titig niya pero parang bigla namang nawala ng lakas ang tuhod ko. Maliit pala ha? Kung may nangyari sa atin kagabi, baka hindi ka makatayo ngayon butter, bigkas niya na kaagad na ipinanlaki ng mga mata ko. Naramdaman ko na lalo niyang idinikit ang kanyang katawan sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway nang idiin niya ang pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan sa akin at ramdam ko na may bumubukol na matigas ng bagay na sumasagi sa tiyan ko. Gusto mo bang makita kung gaano kalaki ang akin? Para naman tumigil na iyang marumi mong utak sa kaka, imagine kung mapapaligaya ba kita sa kama butter, muling bigkas niya, kaya hindi ko na napigilan pa ang mapalunok ng sarili kong laway. Ano iyan? Bakit ang tigas, wala sa sarili kong bigkas? Kaagad na gumuit ang mapang-asar ng ngiti sa labi niya at mabilis akong binitiwa. Kaagad na din siyang dumistansya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa ibabang bahagi ng kanyang katawan at ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin ko ang bumubukol sa baging iyon. Gusto mo bang makita? Willing akong ipakita sa iyo ang alaga ko para naman may maniwala ka sa akin na wala akong ginawa sa iyo kagabi. Nakangisi niyang bigkas sabay hawak sa garter niya sa kanya suot na shorts. Dahan-dahan niyang ibinaba iyon kaya wala sa sariling napatakip ako sa mga mata. Bastos! Manyak! Galit kong sigaw sabay talikod sa kanya. Isang malakas na halakhak naman ang narinig kong kaagad na pinakawalan ni Andrew. Parang gusto ko namang magpapadyak sa sobrang inis. May sakit ka kagabi at nagrereklamo ka na malamig kaya ginamit ko ang katawan ko bilang heater mo, tapos ako pa itong lumabas na masama? Kapag magkasakit ka ulit hindi na talaga kita tutulungan. Bahala ka, narinig kong muling bigkas ni Andrew. Tahimik akong nakaupo dito sa mesa habang hinihintay ko na kumulo ang iniinit niyang tubig. Medyo mainit pa ang pakiramdam ko pero kaya ko na. Siguro kaunting pahinga na lang at magiging maayos din ang lahat. Hindi pa rin kami pwedeng umuwi ng mansion dahil wala yatang balak tumila ang ulan. Madilim din ang paligid at wala daw ang kabayo. Pinakawalan niya kasi kagabi noong lumakas daw lalo ang ulan kaya ang ending kailangan naming manatili dito sa kubo. Grabe, pangalawang araw ko palang dito sa Hacienda Montenegro at ito na ang nangyari. Hindi ko alam kung kaya ko bang makatagal dito sa loob ng kubo na kasama itong si Andrew. Nakakapagod din ang makipagbangayan sa kanya. Nirescue mo ako dahil may lagnat ako kaya salamat, naiinis ko ng bigkas. Para kasing gusto niyang ipagdiinan sa akin na wala akong utang na loob. Nasa kabila ng mga tulong na ibinigay niya sa akin kagabi, nagawa ko pa siyang pagbintangan ng masama kanina. Malay ko ba na nagmagandang loob pala siya sa akin? Hindi ko naman kasi naramdaman iyon. Nang mapansin niya na tuluyan ng kumulo ang tubig na mabilis siyang naglagay sa cup ng isang instant chocolate powder.
Nilagyan niya iyon ng mainit na tubig, hinalo at inilapag sa harapan ko. Inumin mo muna iyan. Lalabas ako para maghanap ng makakain nating dalawa, seryosong bigkas niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Napansin ko na lang na dahan-dahan niya nang hinuhubad ang kanyang suot na t-shirt at inilapag iyon sa isang kahoy na upuan at tuluyan na siyang naglakad patungong pintuan ng kubo. Baka mabasa ka at ikaw naman ang magkasakit, Andrew. Ayos lang naman kung sardinas ulit ang ulam natin, di ba? Kaagad kong bigkas para sana pigilan siya. Pinaningkitan lang ako nito ng mga mata at parang walang narinig at tuluyan ng lumabas ng kubo. Mabilis naman akong patayo para sana sundan siya, pero napatigil din ako sa may tapat ng pintuan nang mapansin ko na sobrang lakas pa rin pala ng ulan. Hindi ako pwedeng mabasa at baka lumala pa ang sakit ko. Nasa hindi kami magandang sitwasyon at kailangan kong magpagaling para hindi pa ako dumagdag sa pasanin ni Andrew. Imagine, hindi ako pumayag na katayin niya ang manok kaya naman kailangan niyang maghanap ng makakain namin ngayong araw kahit sobrang lakas ng ulan. Hindi naman ako ganoon kasama para hindi maawa sa kanya, no. Sa naisip kong iyon, mabilis akong naglakad patungong mesa. Sumimsim ng kaunting mainit na hot chocolate at muling naupo. Nakaramdam ako ng sobrang pag-aalala dahil naubos ko na lang inumin ang hot chocolate, walang Andrew na bumalik. Hayes, bakit kaya ang tagal niya? Hindi ko pa maiwasang bigkas. Muli akong tumayo at sumilip sa labas. Walang palatandaan ng presensya ni Andrew sa labas, kaya hindi ko na napigilan ang makaramdam ng kaba. Paano kung napamamak siya? Ano ang gagawin ko? Sa isiping iyon, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na mapakagat sa sarili kong kuko. Manerism ko ito tuwing nakakaramdam ako ng tensyon. Nasa ganoong senaryo ako nang ilang saglit lang biglang pumasok ang basa na si Andrew sa pintuan ng bahay kubo. Katulad ng inaasahan, tumutulo ang tubig ulan sa kanyang katawan. Mabilis akpong naglakad palapit sa kanya. Basang-basa ka na ah, kaagad kong bigkas kasabay ng pag-agaw ko sa kamay niya ng mga bitbit niya. Napansin kong natigilan siyang napatitig sa akin. Pagkakuha ko sa mga bitbit niya, mabilis kong inilapag iyon sa mesang kahoy. Pwede bang ikuha mo ako ng tuyong towel at damit? Narinig kong bigkas niya. Kaagad naman akong tumango at tunalima. Mabilis ang hakbang na pumasok ako sa pinakaloob ng kubo. Akmang bubuksan ko na sana ang isang kabinet na una kong nakita nang magsalita si Andrew. Anong gusto mong luto sa manok? Bigkas niya. Wala sa sariling napalingon ako sa kanya. Gulat na gulat ako. Manok! Anong manok? Bigkas ko at tuluyan ko nang binuksan ang kabinet na nasa harapan ko. Kumuha ako ng isang bihis, shirt, shorts at underwear. Kumuha na din ako ng isang towel at mabilis na naglakad palapit sa kanya. Sakto naman na inilalabas niya na sa isang lagayan ang dala-dala niya kanina. Kaagad na tumampad sa paningin ko ang karne ng manok na malinis na at mukhang ready ng lutuin. Namalengke ka, kaagad kong tanong sa kanya. Napansin kong pigil siyang natawa at kinuha sa kamay ko ang damit na hawak ko para sa kanya. Sa palagay mo ba may malapit na palengke dito? Bigkas niya at naglakad sa gawing papuntang maliit na banyo. Wala sa sariling napatitig ako sa mga karne ng manok na nasa harapan ko. Huwag niyang sabihin na kinatay niya ang mga ito sa labas ng kubo. Grabe si Andrew, bilib na din naman ako sa kanya. Ang galing niya ha. Para siyang Boy Scout na palaging handa at kayang gawin lahat ng gusto niya. Don't worry, hindi ko isinama sa pagkatay ang manok na ayaw mong ulamin natin kagabi. Pinakawalan ko iyon kaya ibang manok iyang nasa harapan mo ngayon. Hindi ko na kayang kumain ng sardinas kaya kung ayaw mong kumain ng manok dahil naawa ka, bahala ka, narinig kong bigkas niya. Mukhang tapos na siyang magpalit ng tuyong damit. Nagsusuklay na siya ng kanyang buhok habang naglalakad palapit sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapatitig sa kanya. Bakit ba kawit sa ang angulo tingnan napakapugi niya pa rin? Confirm na i-inlove na nga ako sa kanya. Mahal ko na yata siya eh. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa taong kayang gawin ang mga imposibleng bagay na sa hinagap ko ay hindi niya kayang gawin? Katulad na lang sa paghahanap ng makakain namin sa gitna ng malakas na ulan. Maliit na bagay sa iba pero malaking bagay sa akin iyon. Lalo na sa isang babaeng kagaya ko na lumaki sa lungsod kung saan pera ang palaging naging sandata para makuha lahat ng gusto. Lalo na pagdating sa mga pagkain.
Samantalang si Andrew, effort lang at ayan may makakain na kami sa maghapon kahit hindi pa tumila ang ulan. Habang nagluluto si Andrew, hindi ko na maalis-alis ang pakakatitig sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng hiya sa sarili ko sa isiping wala man lang akong naitulong sa kanya. Sa paghahanap ng pagkain, siya itong gumawa ng paraan at hanggang sa pagluluto siya pa din. Wala talaga kasi akong alam sa mga gawaing bahay eh. Lalo na sa pagluluto. Hindi ako wife material kaya hindi talaga kami bagay. Wala talaga akong maipagmamalaki sa kanya. Gusto mo ba lagyan natin ng kaunting sipa ng anghang itong tinola? Naputol lang ako sa pagmumuni-nuni nang marinig ko ang boses niya. Wala sa sariling napatango ako. Ano ba ang malay ko? Kung ano ang gusto niyang ilagay na sangkap sa niluluto niya, pwede niya talagang gawin iyon. Wala na nga akong ibang naging ambag, demand pa ba ako? Hindi naman ganoon kakapal ang mukha ko no. Mahilig din ako ng kaunti sa maangahang kaya ayos lang, cute kong sagot sa kanya. Napansin kong saglit siyang natigilan habang nakatitig sa akin, kaya kaagad akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Tumayo ako at nagpa siyang pumasok na lang muna ng kwarto. Ewan ko ba hindi ko na talaga kaya pang tagalan ang presensya nitong si Andrew. Habang tumatagal na magkasama kami, lalong yumayabong ang nararamdaman kong attraction sa kanya which is first time na nangyari sa akin. Iba ang nararamdaman ko kay Andrew ngayon kumpara sa nararamdaman ko kay Jaylord noon. Parang mas malalim na ang feelings ko kay Andrew eh. May nakikita ako sa kanyang pagkatao na mahirap i-explain. Nakakaramdam na din ako ng pagkabog ng dibdib ko sa tuwing tinititigan niya din ako. Baka kagaya ko, naiilang din si Andrew sa presensya ko sa kusina. Para kasing napapanasin ko din ang pagkakatulala niya minsan habang nakatitig sa akin eh. Baka naging isturbo na ako sa pagluluto niya gayong wala naman akong maitulong. Dahil wala naman akong magawa, nagpa siya akong mahiga na lang muna sa higaan. Sa totoo lang, masakit pa rin ang ulo ko. May sinat pa rin ako kaya kailangan ko talagang ipahinga ang sarili ko. Walang ibang libangan sa kubo na ito kaya pipilitin kong matulog na muna. Nakainom na din naman ako ng isang panggamot kanina at gigisingin naman siguro ako ni Andrew kapag tapos na siyang magluto. Babawi na lang siguro ako sa kanya sa mga susunod na araw. Hindi ko na namalayan pa kung ilang oras akong nakatulog. Naramdaman ko na lang ang mahinang yugyog sa balikat ko habang may tumatawag sa pangalan ko. Butter, gising na muna. Kakain na tayo, bigkas ng isang familiar na boses. Wala sa sariling napadilat ako ng aking mga mata at ang nakangiting mukha ni Andrew ang kaagad na sumalubong sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Gumising ka muna para malagyan ng laman ang sikmura mo. Mamaya mo na lang ituloy ang tulog mo, bigkas niya. Hindi ko alam kung nagdedeliryo lang ba ako, pero bakit parang ang lambing naman yata ng boses niya. Saka, ang mamula-mula niya glips. Nakakatakam. Parang kay sarap pang gigilan. Tapos ka na bang magluto? Kaagad kong tanong sa kanya. Mabilis naman siyang tumango. Kaya mo ba ang sarili mo? Bumalik na naman ang sinat mo. Kanina ka pa umuungol habang tulog ka kaya aalala na ako sa iyo. Bigkas niya sa akin na labis kong ipinagtaka. Naramdaman ko pa ang palad niya na biglang dumapi sa aking noo kaya hindi ko napigilan ang mapapikit. Ang sarap kasi sa pakiramdam at kaisarap sa pandama na inaalagaan niya ako ngayon kahit nagmamaldita ako palagi sa kanya. Kaya ko naman. Salamat ha, bigkas ko at mabilis na hinawi ang kumot na nakatakip sa aking katawan. Biglang nawala sa isipan ko na wala pala akong ibang saplot sa katawan maliban lang dito sa malaking shirt na suot ko. Sa paghawi kong iyon hindi ko naman inaasahan na nakalilis pala hanggang sa bandang tiyan ko ang damit. Nagulat ako dahil sakto naman na lumading ang paningin ni Andrew sa parte ng katawan ko na hindi niya dapat makita. So sorry, gulat kong bigkas at mabilis na muling itinakip ang kumot sa aking katawan. Parang gusto kong lumubog sa. Kahihiyan nang mapansin ko ang pagkagulantang sa mukha ni Andrew. Parang hindi din siya makapaniwala sa nasaksihan. It's okay. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Dalawa lang tayo sa kubo na ito at kahit saang angulo tingnan, lalaki ako at natutukso din, bigkas niya at mabilis na tumalikod. Walang sabi-sabing naglakad siya palabas ng kwarto, kaya naiwan naman akong hindi ko alam ang gagawin ko. Ano ba bakit ba ang tanga-tanga ko? Bakit ba napaka-careless ko? Ano na lang ang ispin ni Andrew sa akin?
Nakita niya talaga eh. Nakita niya talaga ang hindi niya dapat makita sa akin. Nakakahiya. Wala na akong maipagmamalaki sa kanya. Sa isiping iyon parang gusto kong sabunutan ang sarili ko sa sobrang inis. Wala na. Wala na akong mukhang maihaharap sa kanya. Hey! Kailan ba matapos ang ulan na ito para matapos na din ang pahihirap kong ito? Gusto nang makabalik ng mansion. How's the food? Nagustuhan mo ba? Tanong sa akin ni Andrew habang magkaharap kaming kumakain. Wala sa sariling napatingin ako sa kanya na noon ay abala din siya sa kanyang kinakain. Adobo at tinolang manok ang nakahain sa harapan namin. Aminado ako na magaling pala talaga siyang magluto. Swak sa panlasa ko ang mga pagkain na inihain niya. Lalo tuloy akong nakaramdam ng paghanga sa kanya. Natatakot ako na baka sa pag-alis namin sa bahay kubo na ito na malayan ko na lang na hinahabol, habol ko na siya. Katulad ng ginawang paghahabol ko noon kay Jaylord. Good. Masarap. Thank you, kaagad kong bigkas nang napansin ko na nag-angat siya ng tingin at direktang tumitig sa akin. Kaagad naman siyang napatango. Nahuli niya na naman akong nakatitig sa kanya. Heist, makasalanan talaga itong mga mata ko. Bakit ba titig ng titig kay Andrew? Iyan tuloy palagi akong nahuli at baka kung ano ang isipin niya. Hindi naman na nagsalita si Andrew kaya muli kong itinoon ang buo kong atensyon sa pagkain. Kailangan kong kumain para tuluyan na akong gumaling at huwag nang maging pabigat kay Andrew. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain nang marinig namin pareho ni Andrew na may kung sino saang nasa labas ng kubo ang biglang dumating. Napansin ko pa ang pagkunot ng noo ni Andrew at mabilis na tumayo. Sumilit sa bintana bago nagsalita. Mang Domeng. Kayo pala. Mabuti naman at dumating na kayo, narinig kong sambit niya. Wala sa sariling napatigil ako sa aking pagkain at mabilis na tumayo. Napansin kong naglakad si Andrew patungo sa pintuan ng kubo at sumilip. Maulan pa rin pero hindi na ganoon kalakas. Good morning, Senyorito Andrew. Pasensya na kung ngayon lang namin kayo napauntahan. Napakamaputik ng daanan, dagdagan pa na zero visibility ang daanan dahil sa lakas ng ulan. Hirap din ang kabayo sa paglalakad dahil sa madulas na daan, paliwanag sa amin ang bagong dating na lalaking medyo may edad na. Mga naka-raincoat sila kasama ang dalawa niyang kasama. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng tuwa. Sa wakas, may rescue na din kami. Ibig lang sigurong sabihin ito na makakauwi na kami ng mansion. Salamat naman kung ganoon. Ayos lang Mang Domeng. Biglang lakas ng ulan kahapon kaya hindi na kami nakauwi. Kumusta nga pala sila lolo at lola? Kaagad namang tanong ni Andrew. Ayos lang po sila senyorito. Nakauwi sila kahapon bago lumakas ang ulan. Teka lang, kumain na ba kayo? May mga dala kaming pagkain dito. Bigkas ni Mang Domeng at kaagad na sininyasan ang dalawa na kasalukuyan ay bumababa na ng kabayo. May pagkain naman po kami dito. Thank you po, narinig kong bigkas ni Andrew kasabay ng paglingon sa akin. Nandito kasi ako sa likod niya at nakiki, Maritz. Pwede na daw ba tayong umuwi ngayon? Kaagad kong tanong sa kanya. Saglit siyang natigilan bago umiling. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Kaya mo na bang sumakay ng kabayo? Kaagad na tanong niya. Kaagad naman akong tumango. Kayang-kaya. Kaysa naman matingga tayo dito no, kaagad kong sagot sa kanya. Tatapusin lang po namin ang pagkain Mang Domeng. Sasabay na kami sa inyo pa uwi ng mansion, kaagad na bigkas ni Andrew sa matanda. Sigurado po ba kayo, senyorito? Pwede pong patilahin niyo na muna ang ulan. Baka mahirapan kayo sa pagbaba ng bundok, kaagad namang sagot nito. Ayos lang sanay naman ako. Iaangkas ko naman si Butter kaya walang problema. Hindi lang talaga kami makaalis dahil hindi bumabalik si Malakas, sagot ni Andrew sa matanda. Ang malakas na tinutukoy niya ay ang kabayo na sinakyan namin kahapon. Acid po, senyorito. Sumabay na lang kayo sa amin kung kaya nyo. Dinig ko sa balita, may kasunod pa na low pressure ang papasok sa bansa natin kaya dapat talaga makauwi na kayo ng mansion. Baka kasi umapaw ang tubig sa sapa at mahirapan kayo lalo dito, bigkas ni Mang Domeng na labis kong ipinagpasalamat. Sa narinig kong iyon kaagad akong nabuhayan ng loob. Wakas, matatapos na din ang paghihirap ko. Maihihiga ko na din ang likod ko sa malambot na kama.
Medyo matigas kasi ang higaan ni Andrew dito sa kubo eh. Kaya siguro hindi ako gumaling-galing sa trangkaso ko dahil sa nararamdaman kong sakit sa likod ko. Butter, tapusin mo na ang pagkain at maghanda ka na. Babalik na tayo ng mansion, narinig kong bigkas ni Andrew. Kaagad akong tumango. Bumalik ako sa pagkakaupo sa mesa at kumain. Masarap ang pagkain na niluto ni Andrew, kaya naman gusto kong namnamin ang sarap nito. Balik mansion na kami at ito na din siguro ang last na pagkakataon na maipagluto niya ako. Pagkatapos kong kumain, inabutan ako ni Andrew ng short at panibagong t-shirt. Pagtiyagaan ko daw muna dahil hindi daw ako pwedeng sumakay ng kabayo ng walang underwear. Nakakaramdam pa ako ng pagkailang habang sinasabi niya ang katagang iyon, pero sa huli nagpa siya na din akong gamitin ang shorts na ibinigay niya sa akin. Nakakahiya kong. Bubuyangyang na naman ang kabibi ko sa harapan niya, katulad ng napagkasunduan, nakaangkas ako ngayon kay Andrew sa kabayo. Kung kahapon nasa harapan niya ako, ngayon naman nasa likod ako na mahigpit na nakayakap sa kanya. Nakakatakot kayang mahulog. Dalangin ko lang na sana ligtas kaming makarating ng mansion. Alalay lang naman ang pagpapatakbo niya dahil madulas ang daan. Halos lakad na nga lang ang ginagawa ng kabayo eh. Yun nga lang, habang nasa biyahe kami, ramdam ko na ang lamig na dulot ng ulan na unti-unting lumalakas na naman. Good luck talaga sa akin ito. Mukhang hindi lang trangkaso ang aabutin ko nito eh. Bahala na ang importante, makauwi kami ng mansion. Ayos ka lang ba, Butter? Kaya pa ba, narinig kong tanong niya sa akin. Kaagad naman akong tumango kahit na hindi niya nakikita. Yah, ayos lang. Kaya pa, mahina kong bigkas. Isinandal ko pa ang ulo ko sa likod niya sabay pikit. Mukhang matatagalan pa bago kami makarating ng mansion dahil sa bagal ng pagpapatakbo ni Andrew sa kabayo. I think kailangan natin magpalit ng pwesto. Baka mamalayan ko na lang wala ka na sa likuran ko eh. Kaunting tiis lang makakarating din tayo, narinig kong bigkas niya. Hindi na ako nakaimik pa. Ramdam ko kasi talaga ang pamimigat pati talukap ng mga mata ko. Yari na. Mukhang bumalik na naman ang trangkaso ko. Mali yata ang desisyon namin na sugurin ang ulan makauwi lang. Ng mansion. Naramdaman ko pa ang paghinto ng kabayo at ang pagbaba ni Andrew at muling pagsakay niya. Sa pagkakataon na ito, halos kandong niya na ako. Nagsasalita siya pero hindi ko na naintindihan pa. Sumasakit na din kasi talaga ang ulo ko dagdagan pa ng lamig na nararamdaman ko na sumusuot na yata pati sa aking mga buto kahit na pinasuot na ako ni Andrew ng jacket kanina bago kami umalis. Tagos pa rin ang tubig ulan sa katawan ko at sobrang lamig. Actually, pwede naman sana kaming magstay ng kubo hanggang sa maging maayos ang panahon. Maraming dalang stocks ng mga pagkain sila Mang Domeng. Sa amin kaya lang nag-aalala naman ako kay Butter. Alam kong pinipilit niya lang na ipakita sa akin na ayos lang siya pero deep inside masama talaga siguro ang pakiramdam niya. Nakikita ko kasi iyon sa mga mata niya. Kahit na hindi ko siya kasundo, naghihirap din ang kalooban ko sa tuwing nakikita siyang nahihirapan. Alam ko din na nahihirapan siyang gumalaw-galaw dito sa kubo kaya nagpa siya na akong umuwi na lang kami ng mansion. At least maalagaan siya ng maayos doon. May family doctor din kami na pwedeng tawagan para matingnan siya. Kaya lang habang tinatahak namin ang daan pauwi ng mansion, ramdam naman ng katawan ko ang panginginig ng katawan ni Butter na nakayapos sa likuran ko. Nararamdaman ko pa nga minsan na lumuluwang ang pagkakayapos niya sa akin, kaya nag-aalala ako. Baka sa sobrang sama ng pakiramdam makawala siya sa akin at mahulog siya. Mas malaking problema iyon. Saka hindi ko naman hahayaan si Butter na mahulog siya no. Sandali kong pinahinto ang kabayo at nagpalit niya kami ng pwesto. Habang yakap ko ang katawan niya ramdam ko ang init na nagmumula sa kanya. Hindi normal na init kaya alam kong may sinat na naman siya. Ayos lang po ba si Senyorita Sir? Parang kanina pa namin napapansin na masama ang pakiramdam niya, narinig kong tanong ni Mang Domeng. Nakaagapay sila sa amin kaya kaagad akong umiling. I think kailangan na nating bilisan Manong. Hindi maayos ang kalagayan ni Butter at kailangan na nating makarating ng mansion bago pa bumuhos ulit ang malakas na ulan, bigkas ko at pinatakbo na ng mabilis ang kabayo. Sanay na ako sa ganitong rides at mukhang walang malay na si Butter sa mga nangyayari sa paligid. Sakto na malapit na kami sa mansion inbot pa rin kami ng malakas na ulan. Kaagad kaming sinalubong ng mga tauhan at sila na mismo ang humawak sa kabayo para maibaba ko na ang walang malay na si Butter.
Karga-karga ko na siya hanggang sa pagpasok sa loob ng mansyon. Diyos ko! Anong nangyari sa batang yan? Basang-basa kayo kaagad na tanong ni Lola sa akin. May sinatsala. Pakisabi kinamanang na sumunod sila sa kwarto. Kaagad kong bigkas kay Lola at mabilis ang hakbang na umakyat ako ng hagdan. Sa mga sandaling ito, baliwala na sa akin ang bigat ni Butter. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana na kami nagpumilit na umalis ng kubo. Kawawa naman ang Butter ko. Kahit na nagtataray siya palagi, ayaw ko din naman siyang mahirapan no. Pagdating ng kwarto, dahan-dahan ko siyang inilapag sa kama. Kitang-kitang ko ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa lamig. Kaagad kong hinagilap ang remote ng aircon at ini-off iyon. Dinampot ko ang makapal na comforter at itinakip sa kanyang katawan. Bakti ang tagal ng mga maids, hindi ko maiwasang bigkas habang sa ilalim ng comforter kinakapa ko ang basang damit ni Butter. Hindi na ako makapaghintay pa, kailangan ko siyang mahubaran dahil basang-basa ang damit na suot niya. Ako na mismo ang naghubad kay Butter. Hindi ko inaalis ang comforter na nakatakip sa kanya para hindi siya masilipan. Hindi naman ako ganoon kawalang hiya para mag-take advantage sa babaeng walang malay. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan habang ginagawa ko iyon. Sakto naman nang nahubaran ko si Butter, dumating ang dalawang kasambahay na mag-a-assist sana sa akin. Kasunod nila ang nag-aalalang si Lola. Tinawagan ko ang family doctor natin, kaya lang malabong makarating siya. Bumabagyo sa labas, bigkas ni Lola. Natigilan ako habang nag-aalalang. Nakatitig kay Butter. Kagabi pa siya nilalagnatla. Siguro mahina ang resistensya niya dahil sa sunod-sunod na ganap nitong mga nakaraang buwan, kaagad kong sagot. Napansin kong kaagad na napailing naman si Lola habang bakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito. Nahubaran ko na siya. Patuyuin niyo po ang katawan niya at bihisan ng komportableng damit. Pakisabi din sa luto na gumawa ng kahit na porridge lang at iyon ang ipapakain ko kay Butter. Magbibihis lang ako, bilin ko sa dalawang kasambahay at tuluyan ng naglakad papuntang banyo. Balak kong mag-shower ng maligamdam ng tubig para naman hindi din ako magkasakit. Mahirap kung sabay kaming magkasakit ni Butter. Ngayong may sakit siya, balak kong ako mismo ang mag-aalaga sa kanya. Mabilis ang ligo lang din naman ang ginawa ko at dahil alam kong nasa kwarto pa rin sila Lola at mga kasambahay na inutusan ko na bihisan si Butter, nagpasya akong dito na lang sa banyo magpatuyo ng katawan at nagsuot na din ako ng roba. Nang masiguro ko na ayos na mabilis na din akong lumabas ng banyo. Naabutan kong maayos nang nakahiga ng kama si Butter. Mukhang nabihisan na din nila at kasalukuyang pinapatuyo ang buhok nito. Wala sa sariling naglakad ako palapit at tinitigan siya. Medyo maputla siya. Lumapit pa ako at dinama ng sarili kong palad ang kanyang noo at talagang mainit siya. Nakapagpaluto na ba kayo ng porridge? Seryosong tanong ko sa dalawang kasambahay. Bago nakasagot ang isa sa kanila, napansin ko naman ang dahan na pagdilat ng mga mata niya si Butter. Ang lamig talaga, reklamo niya. Kaagad akong naupo sa tagiliran niya at hinaplos ang pisgi nito. Mukhang mas malala ang trangkaso niya ngayon. Ikaw ba naman ang naulanan ng ilang oras Huwag ka munang matulog. Kailangan mong kumain muna para makainom ka ng gamot, masuyo kong bigkas sa kanya. Hindi ko din maiwasan ang makaramdam ng sobrang pag-alala at awa sa kanya. Kung may magagawa lang sana ako para maibsan ang hirap na pinagdaanan niya ngayon, gagawin ko. Bakit niyo kasi sinugod ang ulan? Kagabi pa pala may sinat si Butter, dapat nagstay na lang muna kayo sa kubo. Narinig kong bigkas ni Lola Esmeralda. Kung wala siguro si Butter, baka kanina pa ako nito pinangaralan. Ayos lang po la. Ako po ang may gusto na umuwi na. Masakit kasi sa likod ang higaan ni Andrew doon Saka ang lamig din tapos hindi ako komportable. Kaagad namang sagot ni Butter. Kahit na may sakit, nagawa niya pa rin magpaliwanag ng ganoon kahaba. Bueno, magpagaling ka iha. Ano ba naman ito, hindi mo tuloy na enjoy ang atmosphere dito sa hacienda. Ulan ang kaagad na sumalubong sa inyo, bigkas naman ni Lola. Ayos lang po. Marami pa naman pong araw nakangiting sagot naman ni Butter. Wala sa sariling tinititigan ko siya. Mabait naman pala. Maayos din siyang makipag-usap kay Lola kahit na may sakit siya. Parang gusto ko nang isipin na front niya lang ang pagtataray palagi. Mukhang magkakasundo silang dalawa ni Lola, which is first time na nangyari. Noon kasi kapag malaman niya na may pinupurmahan akong babae, siya itong unang tumututol.
Pero kay Butter kakaiba ang trato niya. Siguro dahil anak siya ng isa sa mga mayaman at kilalang personalidad sa Metro Manila. Apo din itong si Butter ng business tycoon na si Ryder James Sebastian. Hindi ko masyadong nakakausap ang lolo ni Butter pero masungit daw iyon. Sa bagay, tama ka iha. Marami pa namang araw, di. Nakangiting bigkas ni Lola. Nasa kalagitnaan na sila ng pag-uusap nang dumating ang kasabahay na may dalang pagkain ni Butter. Mabilis kong inalalayan si Butter na makasandal sa headboard ng kama para makakain siya ng maayos. Balak ko din na subuan na lang siya. Bueno, ikaw na muna ang bahala kay Butter. Andrew! Aalis muna kami para makapagpahinga din muna kayo ng maayos pagkatapos niyong kumain. Magpapaakyat na din ako ng food para sa iyo, Andrew, bigkas ni Lola habang dahan na naglalakad palabas ng kwarto. Tanging-tango na lang ang naging tugon ko dahil abala na ako sa pagpapalamig ng porridge na ipapakain kay Butter. Kaya mo bang kumain na ikaw lang? Natanong ko pa sa kanya. Actually, willing na willing akong pagsilbihan siya ngayong araw kaya lang baka maging feelinggera na naman. Maganda na iyong nagkakasundo kami sa mga bagay-bagay bago ako gagawa ng mga hakbang na hindi niya magugustuhan. Naman. Kaya ko. Hindi naman ako inutil para kahit na ang pagkain ay hindi ko kaya, nakalabi niyang bigkas. Kahit na masama ang pakiramdam ang galing niya pa rin sumagot-sagot. Paano kaya kung halikan ko ulit siya? Babait kaya siya? Pababain niya kaya ang pride niya? Here is your spoon. Ingat ka, medyo mainit pa itong porridge pero kayang-kaya mo naman siguro, bigkas ko sa kanya sabay abot ng kutsara. Wala akong balak patulan ang pagsusungit niya dahil na may sakit siya. Kaagad niya namang tinanggap ang spoon pero napansin kong nanginginig ang kamay niya. Hindi ko tuloy napigilan ang mapailing at amused siyang tinitigan. Kapag hindi kaya, huwag kasing ipilit, kunwari naiinis kong bigkas. Napansin kong napairap naman siya sa akin. Pigil ko tuloy ang mapangiti. Ewan ko ba, kahit na nagsusumit siya ang cute niya pa rin. Si Butter lang yata ang nakakagawa nito sa akin eh. Muli kong inagaw sa kamay niya ang kutsara at hinalo ang porridge sa bowl. Sumandok ako ng kaunti gamit ang kutsara at inilapit sa bibig niya. Say ah! Buka ang bibig, Butter, dahil kung hindi ka magiging cooperative, hahalikan na talaga kita dyan. Maging cooperative ka kung sinusubuan kita dahil hindi lang ikaw ang gutom, nananakot kong bigkas sa kanya. Kaagad na nanlaki ang mga mata nito kasabay ng pagganga niya. Liling-iling ko naman siyang sinubuan. Kailangan pang takutin para maging cooperative eh. Bakit ang sama ng lasa? Pagkatapos niyang lunukin ang unang isinubo ko sa kanya, reklamo kaagad ang narinig ko mula sa kanya. Wala sa sariling napatitig ako sa porridge at sumandok ng kaunti at tinikman. Plain ang lasa. As in walang ibang nalalasahan kundi parang sinabawan lang na bigas na nilagyan lang yata ng kaunting asin. Kaya pala nagreklamo kaagad wala naman kasi talagang lasa. Tiisin mo na lang. Ganito talaga ang lasa nito. Don't worry, kapag magaling ka na kahit na anong pagkain na i-request mo ako mismo ang gawa ng paraan para maibigay sa'yo, nakangiti kong bigkas. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako pero kaagad kong napansin ang tipid na ngiti na gumuhit sa labi niya. Para tuloy biglang napalundag ang puso ko sa tuwa. Naging cooperative naman si Butter hanggang sa naubos niya ang porridge. Hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang maubos niya gayong sa bawat subo ko sa kanya palagi niyang sinasabi na wala daw talagang lasa. Kung wala daw siyang sakit nung daw nakakain siya ng ganitong klaseng pagkain. Ayaw ko na lang patulan dahil may sakit nga. Iniisip ko na lang na baka paraan lang ng paglalambing niya ito sa akin kasi asawa niya ako. Here is your medicine. Inumin mo at magpahinga ka para naman hindi ka na magmukhang zombie dyan, nakangisi kong bigkas sa kanya sabay abot ng gamot sa kanya. Nakasimangot niya namang isinubo iyon at inalalayan ko na lang din siya na makainom ng tubig para malunok niya. Mainit pa rin talaga ang temperatura ng kanyang katawan at sana magiging maayos na siya pagkatapos niyang magpahinga. Pagkatapos niyang uminom ng gamot, nag-request siya sa akin na kung pwede iabot ko daw muna sa kanya ang cellphone niya. Pinagbigyan ko na muna since hindi pa naman siya pwedeng matulog. Kakain lang at baka makasama pa sa kanya yun. Hinayaan ko na lang muna si Butter na nakasandal sa headboard ng kama at ako naman itong kumain. Tinupad ni Lola ang pangako niya sa akin at padadalhan niya ako ng pagkain dito sa kwarto para daw hindi na kailangan pang iwan si Butter. Ngayon daw lubos na kailangan ako ng asawa ko, which is true naman. Ewan ko ba, feeling ko nga nagiging ina din yata ako eh.
Kung tutuusin wala naman sana akong pakialam na kay Butter. Maraming mga kasambahay na nagkalat sa paligid at pwede akong mag-utos sa isa sa kanila na alagaan si Butter pero isinisigaw talaga ng puso ko na ako na lang ang personal na mag-aasikaso sa kanya. Siguro naawa ako sa kalagayan niya or baka naman may special na ng bahagi ng puso ko ang naangkin niya na hindi ko namamalayan. Habang kumakain, hindi ko napigilan ang mapasulyap sa kanya. Mukhang kausap niya si Brianna dahil naririnig ko ang boses ni Brianna. Parang nagsusumbong na may sakit siya eh. Hinayaan ko na lang. Hanggang sa natapos akong kumain kausap niya pa rin si Brianna. Tinawag ko muna ang isa sa mga kasambahay para magligpit sa mga pinagkainan ko bago ako naglakad patungo sa banyo. Magto-toothbrush lang ako dahil balak ko din matulog muna. Hindi din ako masyadong nakatulog kagabi dahil nag-aalala ako sa kondisyon ni Butter kaya babawi ako ng tulog ngayon. Wish ko lang na sana tumigil na ang ulan. Baka kasi kapag magtuloy-tuloy ito masalanta na ang mga pananim na palay sa hasyenda at lugi na naman kami at ang mga magsasaka namin. Sa muling paglabas ko galing banyo napansin o kung tahimik na si Butter. Nang tignan ko siya napansin kong nakapikit na siya. Mukhang nakatulog na habang nakasandal sa headboard na kama kaya nilapitan ko siya. Tinangal ko sa kamay niya ang hawak niyang cellphone at inlapag iyon sa bedside table. Akmang alalayan ko na sana siya para maiayos ang kanyang higa pero napansin kong dumilat siya at matamis na ngumiti sa akin. "Thank you Andrew," malambing ang boses na sambit niya. Natigilan tuloy ako at wala sa sariing na patitig sa kanya. Nakaalalay na ako sa likod niya at inaayos na lang ang unan na gagamitin niya eh. Distract na naman ako sa ngiti ng Butter na ito. Lalo siyang gumanda sa paningin ko. Namumungay ang kanyang mga mata at napaka-innocent niyang tingnan. For what? Mahinang tanong ko sa kanya. For taking care of me. Ang bait mo naman pala eh. Sabi ko ng aba hindi kita dapat inaaway eh, malambing niyang sagot sa akin. Ewan ko ba kung guni-guni ko lang iyon pero ang lambing ng boses niya. Malayo sa palaging parang nakasigaw at galit na boses sa tuwing nag-uusap kami noon. May sakit ka kaya dapat lang naalagaan kita. Bakit, kapag may sakit ako, hindi mo ba ako alagaan? Nakangiti kong tanong sa kanya, habang dahan-dahan ko nang inilalapang ng maayos ang kanyang katawan sa kama. Hinila ko ang makapal na comforter at itingkip sa kanyang buong katawan. Siyempre alagaan. Susubuan din kita kagaya ng ginawa mo sa akin kanina, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko natuloy napigilan ang sarili ko. Mahinang napindot ko ang matangos niyang ilong habang titig na titig ako sa kanyang mga mata. Matulog ka na muna para bukas magiging maayos na ulit ang kalagayan mo. Parang namimiss ko na naman kasi ang pagsusungit mo eh. Nakangisi kong sagot sa kanya. Yeah, much better na palagi siyang nagsusungit kaysa naman nakikita ko siyang nanghihina. Naawa kasi ako sa kalagayan niya eh. Hindi ako masungit. Prangka lang talaga akong tao, nakalabi niyang sagot sa akin. At nagawa pang sumagot parang wala lang sakit ah. Whatever. Basta, magpagaling ka. Promise kapag magaling ka na, ililibot kita sa lugar na ito na alam kong magugustuhan mo, nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin ko naman ang kaagad na paguhit ng masayang ngiti sa labi niya na siyang dahilan na para bang may hindi maipaliwanag na damdamin ang kaagad na lumukob sa bukong pagkakatao. Isang damdamin na ngayon ko lang naramdaman at kay Butter lang. Talaga? Excited na ako. Pero sana hindi na umulan para hindi na ako magkasakit, nakanguso niyang sagot sa akin. Shit, ang cute niya talaga. Parang kay sarap niyang halikan at ikulong sa bisig ko habang buhay. Next time, hindi ko nahahayaan pa na mabasa ka ng ulan. Promise ing. Nakangiti kong bigkas. Pigil ko ang sarili ko na tabihan siya dito sa kama at yakapin ng mahigpit. Nakabathrobe lang ako at hindi magandang tingnan. Naging maayos naman ang mga sumunod na oras sa buhay ko. Pagkatapos makainom ng gamot muli akong nakatulog. Nagising ako ng hating gabi dahil naihi ako. Kahit papaano maayos na ang pakiramdam ko at pagmulat ko ng aking mga mata, ang gwapong mukha ni Andrew ang unang sumalubong sa akin. Mahimbing siyang natutulog na halos nakadikit na ang kanyang mukha sa lig ko. Nakayapos din sa akin ang isa niyang braso, kaya hindi ko na napigilan pa ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Kung ganito ba kagwapo ang nasisilayan ko tuwing umaga, baka mas gugustuhin ko nang magstay dito sa Hacienda Montenegro hakbang buhay eh. Parang gusto ko nang si Andrew na lang ang magiging tatay ng maging mga anak ko.
Hindi naman sa pagyayabang pero maganda din naman ako at siguro ang cute ng magiging anak naming dalawa. Ayaw ko pa sanang bumangon dahil komportable ako sa posisyon naming dalawa, kaya lang naihi talaga ako eh. Hindi ko na kayaang magpigil. Buong ingat kong tinangal ang braso niya na nakayapos sa akin. Ingat na ingat akong huwag siyang magising. Aware akong puyat talaga siya nang nagdaang gabi dahil sa akin. Ako nga itong sobra sa tulog nagkasakit naman. Nang matagumpay kong naalis ang braso niya na nakadagan sa akin dahan na akong bumangon. Kaagad kong inilibot ang tingin sa paaligid bago ako bumaba ng kama. Diretso na akong naglakad patungong banyo at pagkapasok sa loob kaagad kong ginawa ang gusto kong gawin. Nag-toothbrush na din ako para fresh na din mahirap ng mga moy ewan ako sa pang-amoy ni Andrew. Nakakahiya iyon. Pagkatapos kong magawa lahat ng gusto kong gawin dito sa loob ng banyo, mabilis na akong lumabas. Nagtaka pa ako nang maabutan ko si Andrew na gising na at nakaupo sa gilid ng kama. Bakit hindi mo ako ginising? Kaagad na tanong niya pagkakita sa akin. Malat ang kanyan boses at halatang antok na antok pa dahil namumungay ang mga matang nakatitig siya sa akin. Bakit ka pa bumangon? Nagbanyo lang ako at kaya ko na ang sarili ko, kaya hindi na kailangan pang gisingin ka sige na namatulog ka na ulit, kunwari naiinis ko ng sagot sa kanya. Hindi ko akalain na may itinatago din palang kakulitan ang taong ito. Wala sa sariling muli akong sumampa ng kama. Nahiga sa pwesto ko kanina at naramdaman ko na lang na muli niya akong kinumutan. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Gusto mo bang ikuha kita ng makakain? Malambing na tanong niya sa akin. Muli akong napatitig sa kanya sabay iling. Ayos na ako. Hindi ako gutom at gusto ko pang matulog, nakangiti kong sagot sa kanya. Tumango naman siya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Ilang saglit lang narinig ko na lang ang mahina niyang pagbuntong hininga. May problema ba? Bakit ayaw mong mahiga ulit? Ayaw mo na ba akong makatabi sa pagtulog? Nagtatampo kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang umiling. Sino ang may sabi sa iyo na ayaw kitang makatabi? Siyempre, gustong-gusto kitang makatabi palagi. Kung pwede nga lang dito ka na lang sa silid ko, habang buhay malugod kong tatangapin iyon eh. Kahit natarayan mo pa ako, ayos lang basta kasama kita, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya or hindi pero isa lang ang sigurado ako. Kinikilig ako sa mga sinasabi niya ngayon. Sinabi mo iyan ha? Walang bawian, nakalabi kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang tumango. Yah, kailan ko ba nagawang magbiro sa iyo? Kiss pa kita dyan eh, para malaman mo na totoo ang sinasabi ko. Bigkas niya sa akin at kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang mabilis na lumapat ang labi niya sa labi ko. Grabe siya. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Basta na lang siyang nanghahalik kaya naman hindi na ako nakapalagpa. Sa bagay, wala din naman akong balak na pumalag eh. Ang sarap kaya ng labi niya. Ang lambot. Kiss me back, sweetheart. Uwat niya pa sa akin nang pansamantala niyang pakawalan ang labi ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya kung gaano siya seryoso, kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kakaiba sa sarili ko. Biglang nag-init ang aking pakiramdam, dumagdag pa ang biglang paglakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam eh. Pwede bang turuan mo ako? Mahina kong sagot sa kanya. Napansin ko ang mahina niyang pagtawa kasabay ng paghaplos niya sa pisngi ko. And my lovely wife. Hanggang ngayon hindi ka pa rin marunong. Don't worry, kapag magaling ka na willing naman akong turuan ka sa lahat ng mga nalalaman ko. Bigkas niya at mabilisan niya akong dinampian ng halik sa labi. Nahiga na din siya sa tabi ko at mahigpit akong niyakap. Nakulangan naman ako sa nangyari sa pagitan naming dalawa. Iyon na ba iyon tapos na? Bitin eh. Gusto ko pa. Gusto ko pang matikman ang labi niya. Kaya lang nakakahiya naman kung ako pa ang magyaya, diba? Baka isipin niya na atat ako. Eh ano naman ngayon? Wala naman sigurong masama dahil mag-asawa naman kami. Normal lang ang gagawin namin. Kahit na mag-sex kami walang problema. Sa isiping iyon parang gusto kong kutusan ang sarili ko. Kung saan-saan na kasi nakakarating ang imagination eh. Napaghahalataan tuloy na nagiging sabik ako kay Andrew. May mga bagay na gusto kong gawin niya dahil naku-curious ako. Tulad ng ano ba ang pakiramdam kapag magtatalik kami.
Of course virgin pa ako at binura ko na sa kukut ko na maliit ang kay Andrew. Ilang beses ko nang napansin na bumabakat ang alaga niya sa suot niyang shorts noong nasa kubo kami at alam kong malaki iyon. Walang halong biro, alam kong malaki iyon. Bumagay sa gwapong personality ni Andrew. Heast, ilang babae na kaya ang naikama niya? Tama na iyan. Close your eyes at matulog ka na. Wala sa sariling kaagad kong naipikit ang aking mga mata nang marinig ko ang boses ni Andrew. Tama, makatulog na nga muna. Kung ano-ano na naman kasing kahalayan ang pumapasok sa isipan ko eh. Nagiging mahalay na yata ako.